Samantala, brownout pa rin sa maraming lugar sa Southern Luzon kahit pa balik operasyon na ang maraming plantang nag-offline nung kasagsagan ng Bagyong Glenda. May suwestyon naman si Senador Antonio Trillanes IV para wala nang malawakang brownout tuwing may bagyo. Nakatutok si Julio Segovia. Maraming probinsya pa sa Southern Luzon at Bicol Region ang nangangapa pa rin sa dilim. Bukod sa hindi pa tapos sa pagkukumpuni sa mga linya ng kuryente, manipis din ang reserba sa Luzon Grid. Sa datos ng National Grid Corporation of the Philippines, nasa mahigit 100 megawatts lang ang power reserve sa Luzon ngayong araw. Malayo sa normal na reserbang 647 megawatts, kaya nasa yellow alert ang power grid. Sabi ng Department of Energy, balik operasyon na ang maraming plantang nag-offline no kasagsagan ng Bagyong Glenda, pero yung mga ibang planta kasi although bumalik, hindi pa sila sa full capacity nila. Medyo, kapos, but better than what we had in the last week. Ayon naman sa Meralco, halos 100% sa customers nila sa Metro Manila ang may kuryente na ulit. Pero sa Southern Luzon, kabilang ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, may ilang wala pa rin kuryente. Sa southern part kasi was the hardest hit in so far as the path of the Typhoon Glenda is concerned. But rest assured, Julius, siguro na araw na ito na magagawa na natin yung kailangan gawing. Dahil laging apektado ng mga bagyo ang power supply, iminungkahi ni Senador Antonio Trillanes IV na ibaon na lang sa lupa ang mga linya ng kuryente. Posible naman ito, sabi ng Meralco, pero malaking gastos daw ito dahil 5 beses itong mas mahal kumpara sa aerial power lines. We want to review that. Maybe we can do it in phases, we can do it in stages. Who will shoulder the cost? So we'll have to work with our regulators, ERC. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.